finally naabutan din kita at dito sa Japan. Ayan na ang ating train. Aming mga establishments dyan, pero yung hotel natin, ito ang itsura, Universal Studios Store. Sabihin ba yun na lang ang presyo? Hello guys! I'm back again with another video. So ito po ay isang panibagong Japan series na naman, but at the same time, ibang region o ibang area naman to, okay? So, wala pang 1 week halos nung last time na nagpunta tayo ng Japan. Di ba naalala nyo, mayroon tayong previous vlog about Fukuoka. Tapos ngayon ay andito naman tayo ngayon para magpunta sa Osaka at sa Kyoto, okay? So yun po yung area na ating lilibutin. And bakit nga ba ako babalik, okay? Pangungunahan ko na baka mamaya may magsabi uli na bakit ako bumalik ulit sa ganito, ganyan. Ngayon po gusto ko sabihin na mayroon po tayong work ngayon. Pero at the same time, naisip ko na ganyan na parang gusto ko mag-extend at gusto ko pang ikutin yung Kyoto. Kasi kung naaalala nyo before, na madali ako sa Kyoto. Like parang nag-overnight lang ako ganyan. Then, hindi ko siya naikot mabuti. Kaya ngayon, iikutin natin. Okay? So, abangan nyo sa mga susunod na vlog kung bakit nga ba tayo pupunta sa Japan. And I'm so excited dahil we are so blessed para maimbitahan sa ganitong klaseng lugar. Okay? So, ngayon, gusto ko muna sabihin sa inyo na tayo po, very smooth po yung ating pagpunta dito. Like, nag-check-in tayo. Ang bilis-bilis, immigration, mahaba ang pila, yes, pero yung mismong pag-uusap namin ng IO is walang nangyaring ganon. Inabot ko lang yung passport, na good morning lang ako, then walang tinanong na kahit ano, okay? So if ever kung kayo po ay magtatanong sa akin, ano ba usually tinatanong kapag kunyari nasa immigration, kapag first time traveler kayo, medyo madaming itatanong sa inyo kung ano work nyo, ganyan. So ilalagay ko dito yung full list, ayan, sa color blue na to, makikita nyo dyan yung full list ng mga basic questions usually. Tapos yung basic requirements ilalagay ko din dito. Okay? So, if ever, kapag gusto nyo makita uli, is i-click nyo na lang ulit yon and i-post nyo yung part na yun. Okay? And so far sa atin, wala naman. And personally, ang usually lang naman na tinatanong sa akin, kung kailan ako babalik, kung government employee ba ako, kung hanggang kailan ako, ganyan, kung ano work ko. Mga ganun lang naman ang tinatanong. And wala na. Okay? And ngayon, I'm so excited kasi nung nagpunta tayo sa Fukuoka is medyo malamig na. And ngayon, mas lalong malamig pa dahil pa gitna na ng November, which means nag-a-approach na talaga ang winter. Then meron akong friends na kasalukuyang nasa Tokyo at sabi malamig daw. Okay, so time check, date check. Ngayon po ay November 12 at ilalagay ko ulit dito sa screen yung ating travel dates. Ayan, makikita nyo, almost a week tayo dito sa mismong Japan, sa ating trip na to, okay? And again, yun, update ko na lang kayo later kapag tayo ay magbo-board na at pagdating natin doon mismo sa Japan. Guys, touchdown! Nandito na ngayon tayo sa KIX o sa Kansai International Airport. At ngayon, nandito tayo sa ibang side ng terminal and sasakay tayo ng train going doon sa pinaka-main terminal. Ayan, as you can see, mayroon ditong shuttle station and ito yung pinaka-train. Then, nandito tayo sa stop 2. Then, 2 to 6 minutes papunta doon sa pinaka-main terminal. Let's go! Let's go sa arrivals area. Finally, we are here sa arrivals hall ng Kansai International Airport. And behind me, makikita nyo yung famous na color pink and color blue na paint, okay? Yan po talaga ang pinaka-trademark itong airport na to. At ngayon, tara na, magpunta na tayo sa mismong area kung saan tayo sasakay ng train. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito meron ditong currency exchange if ever kung gusto nyo yan. Meron din ditong mga bilihan ng mga food, tapos meron din ditong renta ng SIM, renta ng wifi, tapos ng SIM, bilihan ng SIM. And dito sa side na to naman, meron din ditong, ayan, as you can see, pwede din kayo ditong mag-rent ng locker at even wifi box. Bago tayo umalis, sasabihin ko sa inyo yung prices muna. So yung pinakamaliit is 400 yen. Then next na size, yung parang medium, is 600 yen. Tapos yung pinaka-large one is 800 yen. Okay, so ayan, coin ang pambayad, pwede ding bill. And ngayon, tara na, umalis na tayo. Hindi naman na tayo bibili ng SIM dito dahil naka-eSIM na tayo. And if ever, kung gusto nyo mag-avail ng eSIM na meron ako, is feel free to book it via Klook. And yung link, ilalagay ko dyan sa ibaba. Yung SIM po na yan, reusable yan. Kasi di ba naalala nyo, nagpunta tayo ng Fukuoka. Yung SIM doon
is tinurn off ko lang sa mismo cellphone ko yung turn off line, ganyang level. Then, after nun, ngayon, nung bumalik tayo dito, in-on ko na lang ulit. And valid naman kasi siya for 30 days. And since nandito nga tayo sa Japan, like last week lang, pero sa Fukuoka area, is ginamit ko na lang siya ulit. And if ever, kung gusto niyo naman bumili dito, as you can see, meron dito unlimited Japan prepaid SIM for 1,400 yung price dito. Tapos, meron silang mas matagal, 30 days is 6,900. Meron ding isa pa, kung 15 days ang gusto nyo, ang presyo naman is 5,900. Ang init naman dito. Naka-jacket pa ako. Pero again, i-compare nyo yung prices, mas makikita nyo na mas mura siya sa Klook. And yung link ng eSIM, ilalagay ko sa ibaba. And if ever, kung kayo naman ay bibili ng mismong physical na SIM card, is ilalagay ko din yung link sa ibaba dahil ang pinaka-best option nyo is yung Sakura Mobile na brand. Dito makikita nyo, ayan, may Sakura Mobile dito. Then, dito din. Ayan, ngayon we will go up. And as you can see, dito matatagpuan yung Terminal 2, railways, hotel, rent a car, and parking. Pero tayo, sa part natin is yung JR, tapos Nankai ang pupuntahan nating area. Ayan na nga ang paglabas natin sa mismong area. Malamig ba? Oh, malamig. Nakakatuwa. Malamig siya. Sulit lang tong ating pagdala ng ganitong klaseng jacket. Sa loob lang talaga ng airport medyo mainit. Siguro naka-turn on yung heater. Oh my God, tignan nyo. Autumn leaves, autumn leaves. Wow! Ganyan na yung kulay. Finally, naabutan din kita at dito sa Japan. One of the reasons din po yun kung bakit tayo talaga pupunta sa Kyoto. I-explore natin yun at the same time. I-explore natin siya na autumn version. Ito yung area na kung saan bilihan ng mga ticket, claiman ng mga JR pass, ganyan. Tayo naman sa ating sitwasyon ay Nankai po ang sasakyan natin papuntang Namba. Ayan. Atin is in-avail ko again via Klook. So yung link ilalagay ko niya sa ibaba. And again, alam niyo na, meron akong Klook code. Gamitin niyo na lang yan para mas maka-discount kayo, okay? And ilalagay ko yung link dito, tapos ilalagay ko din kung magkano siya dito sa screen. Oo nga pala, kung tatanungin niyo ako kung saan ko nabili yung Ikoka card, dito ko siya nabili sa side na to. Ito mismo, dyan. Hindi na ako bumili ngayon dahil may validity pa yung aking Ikoka card. So, ayan yung mismo area naman sa Nankai. Pero, since sa Klook tayo bumili, is yung nasa mismong QR code na pala sa mismong application yung ipe-present. Tapos, again, dito tayo bumili ng Ikoka card. Since yung Rapid yung atin, itong 1405 yung pinili natin. So, dito tayo sa track number 2. Then, yung Rapid na car 1 and seat 21 tayo. Hindi yan yung train na sasakyan natin ha. If ever kung same kayo ng procedure sa akin o same kayo ng ticket, hindi yan. Bali ito. And as you can see, ito yung sasakyan natin. Limited Express Rapid. Okay? Car number 1. Merong car number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito tayo sa 1. And again, meron po itong seat reservation. Ibig sabihin, kunyari, kung ang seat nyo is 21, hindi kayo pwede umupo sa 20 at 26, ganon. Ang tanong, paano makikita yon? Makikita yon kapag bumili kayo ng ticket kay Klook. Then ito, meron kayong makukuhang QR code. Then sa ibaba, makikita nyo dyan. Ayan o. Kayo naman mamimili ng seat nyo. Like parang, after nyo bumili doon, mayroong isang website na titignan nyo na kung saan doon kayo magsaselect ng seat and departure time. Depende sa pag-alis nyo. Kasi diba, iba-iba naman tayo ng flight for sure. Ayan na, ang ating train. Car number 1 tayo. Dito tayo sa 1. Let's go. Okay, let's enter. Okay, piliin natin ang 21. Window talaga ang pinili ko para diba okay siya. Ito ang magpili ng number. Ito pala. Ito pala tayo. Ayan, 21. Tapos 22. Check yan mabuti. Itsura ng train. As you can see. Pwede nyo i-ano yan ha. Pwede nyo ibaba, i-recline. Ito. Tapos ayan, may lalagyan ng water, ng drinks. Tapos sa car number 5, car number 3, yung merong what do you call this? Toilet. Tapos car number 2, yung may wheelchair space. So if ever kung may PWD kayo kasama, senior citizen, dito po kayo sa car number 2. Ayun, nakasakay na tayo. And share ko lang, dito po sa mismong Nankai train na to na Rapid, meron ditong wifi ha, if ever, kung yun ang iniisip nyo. And habang hindi pa puno yung train, kinakausap ko kayo kasi mamaya is i-off ko na itong cam kasi syempre para hindi mag-cause ng ingay. Finally, now we're here sa Namba Station at ngayon, tara na inabigit na muna natin ang pagpunta sa ating hotel. And dito sa video na to, isi-separate ko syempre again yung mismo hotel vlog para very specific, ganyan, and very focused doon. At ngayon, after dito nating ma-figure out ang pagpunta doon is meron ako mga isasama sa vlog na to na random ganaps natin. Like yung pagkain natin ng dinner, ganyan, para maging aware kayo. Ngayon, let's go. Ang dami ng tao.
Like, yung mga papunta naman ng airport, pupunta dito. Oh! Tingnan nyo. Tara, mag-manifest tayo. Manifesting! Switzerland! Soon, Switzerland. Manifesting yan. Guys, laki-manifest kayo sa ating lahat. Dahil sabay-sabay nating lilibutin yan. Kasi alam nyo, to be honest, naniniwala ako sa power of manifestation. Like, medyo cliche siya pakinggan, pero kasi ilang beses tayo nag-manifest at natupad. Diba? Grabe yung pagpunta ko ngayon dito, sinisipon ako. Ganong level. Ayan, so itong QR code pala na to ay nagre-refresh ng every 5 minutes. Kaya yung QR code ko doon sa mismong airport, hindi na valid. So, buti na lang, kapag kabilaksan nyo yung mismong website, may baogong QR code na ibibigay. Okay? So, yun po yun. Baka malito kayo sa part na yun. Okay? Ibang QR code yun nandun sa mismong kicks o sa airport. Tapos iba ito. Let's go! Sumakay na tayo sa kanilang normal train. What I mean is yung hindi airport line, ganon. Ngayon, dito po tayo sasakay sa Hanshin Line. So, pababayan, Subway and Kintetsu Line, tapos Hanshin Line. Dahil yung mismong hotel natin ngayon, hindi siya located sa Dotonbori, Shinsaibashi, hindi ganyan, kundi malapit po sa Universal Studios Japan. Usually kasi ang sinasakyan natin dito, Midosuji, pero ngayon hindi yun ang sasakyan natin. Again, kapag po nagpunta kayo dito, is dapat meron kayong kahit yung IC card man lang nila, which is Ikoka card, okay? Yun yung ginagamit ko usually kapag nagta-travel ako dito sa Japan. Yung Ikoka card, valid siya at pwede siyang gamitin sa Tokyo, sa Fukuoka, saka sa Sapporo. Tulad nito, Midosuji line lang dyan, pero hindi tayo dyan. Dito tayo sa ibang line. Gab ko na itong gagawin natin ay mahaba-habang lakarin. Kaya be ready kung ganito ang gagawin nyo at kung mag-hotel kayo dito sa hotel na tutuluyan ko ngayon. Ito ang ating sasakyan as you can see. Andito tayo ngayon sa Osaka Namba Station. Tapos sasakay tayo sa Hanshin Namba Line going to Amagasaki. Then may 4 stops yon papuntang Nishikujo Station. Then 3 minutes walk sa Nishikujo Station. JR Yumesaki Line naman papuntang Sakurajima, papuntang Universal City Station. And ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po din yung line, same train na sasakyan nyo from mismong kapag nanggaling kayo sa Kicks, tas nasa Namba kayo, tas pupunta kayo sa mismong Universal Studios Japan. Okay? So ito yun mismo kasi yung mismong hotel natin andun sa area na yun, di ba? Yun ang hotel natin. Ala tayo sa mismong city center, okay? So, explain ko sa inyo sa kaduluduluhan ng video na to kung bakit. Now, abangan na lang muna natin dahil hindi ganoon kabilis yung interval ng mismong train. Like, di ba minsan parang every 5 minutes, every 10 minutes, ganyan. Ito, matagal. Like, 30 minutes pa hintayin natin. Ayan, nandito na ngayon tayo sa Nishikujo Station. Ngayon, bababa tayo dito dahil magta-transfer tayo sa Yumesaki Line or sa color dark blue line na nakalagay sa Google Maps dahil yun po ang line going to Universal City na kung saan andon ang ating hotel. Ayan, ito ang itsura dito. Ayan, sundan lang natin to. Let's go. Kaya be mindful itong 1 to 2 na track is for Osaka Kyobashi. Dito tayo sa 3 to 4 which is ito yung Universal City. Itong mismo mga pinupuntahan natin at sinasakyan natin, lahat ito ay PWD friendly at senior citizen friendly. If ever kung meron kayong mga kasamang may naka-wheelchair, dahil yun po ang dinadaanan ko dahil itong aking maleta ay mabigat. So, yun po, sundan nyo po ito. Ayan naman na meron naman mga priority elevator. And ayan, nakasakay na tayo sa train. And as you can see, hindi ko mabasa kasi naka-Japanese. Pero konting stop lang going there sa mismo Universal City. So, yung Universal City ay 1, 2, ang second stop. Finally, andito na ngayon tayo sa Universal City at ngayon, let's go there. Navigate natin yung elevator para meron tayong mapaglagay ng ating maleta. Grabe, super lapit natin sa mismong Universal Studios Japan. Ayan, let's go! Ito po ang ating lalabasan here sa Universal City. What we need to do here is to tap our card. Wow! Ayan na tayo sa Universal City! Isipin niyo yun? Kahit madaling araw, pwede tayo magpunta sa mismong USJ from here. Napakaganda Wow! Meron ng store. Actually, na-videohan ko na to. Natutuwa lang ako ulit ngayon. Dahil parang ang bilis ng pangyayari, ito na naman tayo. Andito na naman tayo sa mismong area na to. Na kung saan, nagpunta tayong unang beses dito, ay napakainit. At ngayon naman, malamig. Aming mga establishments dyan, pero yung hotel natin, hanapin natin, Oriental Hotel. Grabe, super lapit. Ito na, nasa harapan ko na.
Ayan po, as you can see, itong hotel natin, Oriental Hotel Universal City. Grabe, super lapit. Okay, again, sa separate na vlog na lang to. Okay, so nakapag-check-in na tayo. So abangan nyo na lang sa susunod na episode yung hotel and room tour. At ngayon, super random ganap lang. Day 0 pa din natin ngayon. And meron pa rin tayo mga titignan dito sa paligid. Samahan nyo ako bumili sa konbini. And since katabi lang natin yung mismong Universal Studios Japan, is tara po, magpunta tayo dun sa mismong entrance. Tignan natin kung ano ang makikita, kung ano itsura kapag kaganitong oras. Check, it's already 10:50 p.m. and let's go. Ayan, ito ang itsura, Universal Studios Store. And wala nang gaanong tao. Hindi ko sure kung sarado na sila. Okay, sarado na. Kasi lagpas 10 na eh. 22:00 nagsasara, so 10 p.m. And may mga binibentang onesie dyan. Pero tomorrow ko na lang siya i-vlog. Okay, sa specific vlog na lang about sa USJ natin yan mapapanood. And ito pa isang hotel. Meron ditong The Park Front Hotel. Meron pa isang hotel dito, pero doon tayo sa Oriental Hotel Universal City. Medyo ano pala, no? Medyo maingay pa din pala ng ganitong oras dito, kahit gabi na, ganyan. Ito naman, sa side naman na to, makikita nyo dito yung McDonald's. Ay, sarado na yung McDo. Hindi na tayo pwedeng bumili. Kasi, saka ano din naman na 10:50 na eh. Mag-11 na. Nakakalungkot naman, sarado na. Pero it's okay. Ayan, as you can see naman, nag-enjoy naman tayo dito. And alam niyo yun, nung naalala nyo ba, nung nag-vlog tayo about sa ating Disneyland Hotel, nakapunta din tayo ng gabi doon sa mismong arc ng Hong Kong Disneyland. Pero this time, Universal Studios Japan version naman yung pakikita ko sa inyo. Ayun natin ganyan, nakakatuwa. Nasa likod natin, Hard Rock Cafe. And hindi siya crowded, di ba? Hindi crowded. Okay, I see. Nagsasara sila. Oh, sarado yung mismong gate. But at least, andito pa rin tayo. Kasi kapitbahay lang natin yung USJ. Wow, grabe. What a flight. Ayan yung itsura, oh, di ba? Ayan po. Tignan natin. Andito yung globe eh. Nasa side na to eh. Medyo sarado na siya kasi. So, hindi na natin siya pwedeng makita. Ayun oh, sarado. Basta ayun yung globe. Hello, USJ. Ngayon lang ako nagpunta na hindi crowded. Which is gabi nga kasi. Okay, so tapos na. So, pagka pala ganitong oras, wala na tayo makakainan. Ang mangyayari na lang is kumain na lang tayo sa Lawson. Lawson lang kasi yung meron dito na nakikita kong open. And hindi pwedeng magsara yung Lawson kasi wala pa tayong nabibiling convenience stuff na i-stock natin sa ating hotel. Alam nyo, meron akong nakita sa TikTok. Like, post siya ng friend ko na si Joff Review. And ang post niya is all about isang famous brulee product sa konbini. Hindi ko lang sure kung sa 7-Eleven siya mabibili, Lawson or Family Mart. Samahan niyo ako. O diba, very random ganap lang. And sa dulo, guys, sa dulo sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang happenings, bakit bigla-bigla agad tayong bumalik dito sa Japan, okay? And bakit bumalik tayo dito sa area na to? And let's go sa Lawson. Ang isang bukas na pwede nating bilhan. Kaya na-amaze ako. Malaki ang Lawson nila dito sa mismong Universal City area. Hindi hindi nakakabitin. Kasi may mga ibang branch talaga na mabibitin ka talaga. Like, ay, ang liit, ganun. Pero ito hindi. Ayun ang mga drinks, but we don't need that. Hindi natin kailangan yan. Okay. Meron dito mga food. And hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Ibig sabihin ba yan, yun na lang ang presyo? Meron namang microwave doon. Tignan ko kung mura lang, bilhin na natin. Seryoso ba? 64 yen? So 24 pesos na lang to. Ang mura niya, ha? Maganda pala mamili. Mga discountan talaga ang mga presyuhan. Kasi, alam nyo, kaya sila nagdi-discount. Yung quality kasi hindi na ganoon ka-perfect. Gets niyo yun? Ganun din naman sa Starbucks, ganun din sa Krispy Kreme. Though, doon sa mga minention ko na yun, hindi ganoon. Merong specific na orphanage or parang ampunan. Sa area namin sa Nueva Ecija, gano'n. So, doon dinodonate yung mismong mga food na natira sa araw na yon. Pero dito, mina-markdown nila. So, discounted. That's yung point ko. Hindi ko ma-explain into words kasi gutom na rin ako. Pero ganun po. Unfortunately, wala siya dito. Sa 7-Eleven lang meron. Ito yung binili natin. Bayaran na natin. Ayan, ito ang ating bill. Nakabili na tayo. And ganyan, ikokorek ko yung sarili ko. 64 yen ang discount pala. Hindi 64 yen ang mismong presyo nun. Yung pa naman ang binili ko. Sana hindi lang yung binili ko. Akala ko discount yun eh. Kasi nakalagay ito tax included. Nung tinanong ko siya sa Google Translate. But it's okay. And again, yung Lawson po, tapat lang ng ating hotel. O, diba? O ngayon, tara na, kumain na tayo. Iinit ko lang to. At ngayon, mag-story time ako sa inyo. Meron akong ikikwento sa inyo, guys. Wow! Galing! Naging, ano pala to? MMK? Or, ano tawag doon? Yung mga kinikwento yung buhay. Doon hindi naman siya buhay. Story of our trip lang for today's video. Ngayon ko na naisip, pag bumili pa tayo ng ganito, alas 12 na, mag-aalas 12 na, eh meron nga pala tayong breakfast buffet tomorrow. Pero okay lang.
para makakain tayo ng sapat. Kasi hindi pa tayo kumakain ng ikalawang food natin for today's video. Pero hindi ako nagugutom minsan, tapos minsan nagugutom. I don't know why. Okay, so andito na po tayo ngayon sa loob ng ating kwarto at kumakain na tayo ngayon ng ating late dinner. Ba, may late dinner pala. So ngayon, gusto ko lang sa inyong i-share kung bakit tayo nandito, ganyan. Kasi, gusto ko i-explain yung part na to kahit hindi naman siya dapat i-explain dahil sa mga sinasabi ko sa vlog, medyo contradicting, okay? What I mean is, di ba sinasabi ko, hindi na ako muna babalik sa mga napuntahan ko sa Japan, ganyang level, ganyan yung lagi ko sinasabi. Pero, ngayon po kasi ay isang espesyal na trip po ito dahil personally, talagang ang trip lang natin is Fukuoka ngayong November. Like, wala talaga sa trip ito talagang mismong Osaka trip natin na to na kung saan dudugtungan natin ng Kyoto. Pero, kaya po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng trip dahil, guys, alam nyo ba, na-invite tayo ng Universal Studios Japan! Okay? So, for TikTok actually yung work na yon and hindi kasama yung YouTube. Pero kasi I'm very open sa inyo at gusto ko ay lagi kayong kasama sa mga trip ko. Kaya kahit sa TikTok lang siya, isasama ko tong YouTube, i-document ko siya dito sa YouTube. And gusto ko i-share sa inyo kung ano yung happenings. Ang iniisip ko lang, natutuwa ako sa part na dati kasi kung naaalala nyo yung mismong Universal Studios Japan na vlog natin, is ang sinabi kong ganon is magkakaroon ako ng reason para bumalik, which is yung Super Mario World. Yun ang ating bibisitahin. And alam nyo, ito na yon. I'm so lucky. We are so lucky dahil nangyari po ito. Okay? And kasi, iniisip ko, ha? Seryoso ba? Ako? Tayo? Kasi diba, kaya medyo OA siya, okay? Pero, ang iniisip ko kasi, diba, kilala nyo naman ako. Nagpunta tayo ng Universal Studios Singapore. Nagpunta tayo ng kung saan-saan pang amusement park. Everland, Lotte World. Lahat napuntahan natin pero hindi tayo nagra-rides. Diba? Natutuwa ako sa part na yon na hindi ko alam kung anong reason. Napanood ba nila yung vlog natin na hindi tayo nakapunta ng Super Mario World and para ma-experience natin. Ganon. Kaya yun, I'm so happy lang dahil mapupunta ulit tayo sa USJ and napakalapit natin. Kaya din ito yung hotel. Yun ang reason kung bakit ito yung hotel. Kasi ito yung pa-hotel nila sa atin. Okay? Ito yung pa-hotel and napakalapit dito sa Universal Studios Japan. Talaga niya. Super lapit talaga. Like literally, nakita nyo naman sa mga pinakita ko kanina. Ganyan. And kaya tomorrow, kahit kunyari yung tipong late ako gumising, andyan lang. Isang ganyan lang. Andyan na mismo yung USJ. And ang call time naman tomorrow is 10. Kaya 10 pa naman makakapag-breakfast pa naman ako. And yun, gusto ko lang ikwento sa inyo. Kasi lagi ko sinasabi na hindi na muna ako uulit, ganyan. And medyo na sa Tokyo, di ba, bumalik tayo. Gusto ko lang talagang puntahan uli yun. Pero ito kasi, parang ayoko na muna talaga siyang puntahan. Pero ito kasi yung reason, kaya tayo nagpunta. And sa Kyoto, gusto ko talagang balikan yung Kyoto. Kasi kung naaalala nyo din yung unang vlog about that, is talagang inis na inis talaga ako kasi summer tayo nagpunta. First time natin sa Japan yan at sabi ko sa sarili ko, never again sa Japan ng summer. So, yun lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo. And alam nyo ba, isa din sa mga na-miss natin sa ating ganap ngayon, gusto ko lang din i-share sa inyo. Alam nyo ba guys, dapat kasama tayo sa Christmas Station ID ng ABS-CBN. Pero, ayun, sayang. Ngayon, yung mismong day ng pag-alis natin, like, day before, yun yung shooting day, kauwi lang natin galing Hong Kong and ito yon. So, hayaan nyo na marami pa naman sigurong opportunity. Sana marami pa opportunity sa susunod. And, gusto ko lang din i-share sa inyo na alam nyo ba, this coming Wednesday tayo, this coming Saturday, dapat nasa din tayo, nasa Itbulaga. Kasi, in-invite nila tayo to feature, to share our stories. Natutuwa ako sa part na yun. Pero guys, again, hindi siya kasi nag-swak sa schedule natin. Kasi mga nakabook na to, yung ganyan. Ito, invite nila sa atin to. Pero yung sa Kyoto kasi yun, mga binook ko yun. Okay? So, nanghihinayang din ako kasi hindi naman siya ganoon kamura. Ganong level. So, yun. Sayang. Sana sa susunod pa rin ma-invite. So, sana magkaroon pa tayo ng opportunity soon. So, dalawa na agad yung hindi nag-swak sa schedule natin. Pero, bakit ba ito sinasabi sa inyo? Kaya ko naman sinasabi ito kasi kasama ko kayo lahat sa journey ko, guys. And, tuwang-tuwa ako, tulad ng sinabi ko sa inyo, like, hindi na lang TikTok ngayon ang inaalagaan natin, inaalagaan na rin natin ng YouTube, inaalagaan na rin natin lahat.
And grabe talaga yung support system na nakukuha ko sa inyo. Even the comments, nagbabasa ako sa comments at sa mga direct messages. Pasensya na hindi ko nga lang talaga nababasa pa lahat kasi sunod-sunod talaga yung biyahe natin. Pero bigyan niyo po ako ng panahon, babasahin ko lahat yan. And yun, gusto ko lang sabihin sa inyo yun. At ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo yung pinaka happenings starting doon sa mismong NAIA hanggang dito, okay? Wala naman naging problema sa NAIA, ganyan. Dito is, ang hinanap lang dito is yung QR code. So, if ever yung Visit Japan na link, ilalagay ko dito sa screen, is, ang gawin nyo, maggawa kayo doon ng inyong QR code. Kasi yung QR code na yun, magagamit nyo na yun sa immigration, sa customs, sa quarantine. Yun yung mismo mga nakalagay doon. So, all-in-one QR code na yun. And hindi nyo na kailangan magsulat pa ng arrival, ganyan. Napakabilis. Kaya if ever is dapat po gawin nyo na yun ahead of time. Like, pwedeng same day ng pag-alis nyo, ganun. Para hindi na siya mag-cause ng delay sa inyo. Napipirma pa kayo sa arrival card, ganyan. And yung mismong Nankay na sinakyan natin, okay naman siya. Binuko siya via Klook. So yung link, ilalagay ko dito sa screen at sa ibaba. And again, meron tayong Klook code na pwede nyo gamitin din yun if ever. Okay? So yun, kakain na lang ako ngayon. Ala naman ako nakalimutan kasi super smooth lang naman. Binida ko naman na din kung paano magpunta dito from there sa mismong airport. So yun, abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo tong journey na to at happenings na to kasi at some point gusto ko yung vlogs natin hindi lang all about puro informative siya. Gusto ko din magbigay sa inyo ng bits na stories, bits ng personal stories. Gawin nating humanize at some point. Hindi lang yung puro travel, ganyan. Gusto ko, meron din ako sinishare sa inyo para maging transparent ako sa inyo and para what do you call this? Alam niyo yun? Para alam niyo din kung ano yung mga happenings. Like, hindi lang ako personally nakakaalam, pero sinishare ko din sa inyo. Kasi again, this is our journey, okay? So, ayun, oo nga pala. Hindi ko pala nasabi. Ngayon po, while filming this video, 35,000 subscribers na tayo. Grabe. Bago tayo mag-South Korea, naaalala ko 30K pa lang tayo. Pero ngayon, 35K na tayo. So, 5,000 agad yung nadagdag. Maraming salamat po. And I really appreciate you guys. Yung mga nanalo sa recent giveaway, ngayon ko palang i-message, ngayong araw pa lang. Kasi super dami ko talagang ginagawa. At abangan nyo. And ipopost ko naman sa community tab pagka ipapadeliver ko na yun. Okay? Maraming salamat po. Abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Japan. Kasi super dami na magagawa dito. Dahil meron ako mga pupuntahan dito na gusto ko personally. And ang ilan sa mga viewers natin gusto yun personally. Dahil hindi lahat may gusto nun, okay? Medyo magulo, pero may iintindihan nyo soon. Again, Ivan de Guzman po. If ever meron kayong tanong, PM nyo ako sa aking Instagram account dahil sumasagot po ako dyan, okay? Again, yun lang. Thanks!